Yan, after natin makat yung side na yan, yung kabilang side din, tapos yan, nakat na natin yan, proceed na tayo sa pag-straight nung ating mga wires para ma-arrange natin mamaya kapag ipapasok ko sa RJ45. Makikita nyo yan na straight yan lahat ng nakapulupot na cable na yan, isa-isa yan. Mas detailed tong video na to kaysa sa crossover kong video tutorial kung paano siya ginawa. And yan, wala rin tayong gamit ng crimping tool dyan. Ang ginamit lang natin dyan is kamay, tapos flat screw, tsaka plies. Yun lang. Kaya pwede siyang alternative kapag wala kayong tools. Yan, isa-isa talaga yan. Gamit pa ako ng gunting para siguradong straight. Yan, straight ko siya dyan. So makikita niyo yan, medyo struggles lang kasi sumasabit. Matalim din yung gunting na gamit natin. Kaya yan, straight na siya. Mamaya i-arrange ko yan according doon sa kulay. Yan, yan makikita nyo. Yan, straight na siya, tapos i-arrange ko na din shoot. Yan, nakita na natin yan na nakapasok na yung ating cable sa RJ45, pati din syempre yung kabila. Yan, check natin. Yan, babaon natin yan. Yun yung process nung pagpasok ko nung RJ45 sa cable wire. Yan, isasagad sa dulo para hindi makaano yung lock, para malak na maayos. Susundutin natin yan ngayon ng gunting, yung pinaka-lock. Yan, susundutin natin ng lock ngayon, yung lock, ididiin natin. Yan, after natin yan madiin guys, i-check natin yan kung lalabas pa o hindi. Yan, kailangan talaga madiin. Kung yung sobrang wire, puputulin natin yan. Yan, mamaya ipapakita dyan na puputulin ko yung sobrang wire na nakalabas sa RJ45 natin. Excuse me. Yan, crimp na natin yan. Yan, ganyan ko ginawa yung pagkikrimp. Parehas yan sa straight through cable tsaka sa crossover cable na ginawa ko. Yan. Yan, pinakita ng maigi. Yan, tapos didiinan natin lahat ng sabay. Yan, double check lang para sure na gagana siya. Sabay-sabay. Yan. Pag okay na, i-check natin yan. Pag okay na, itignan din natin yung mga gilid-gilid. Double check talaga dapat para kapag tinest, sabay-sabay yung yung pag-ilaw. Pagkatapos niyan, natin, double lock natin. Double check pala. Yan. Dinan pa natin kasi minsan hindi bumabaon ng maayos yung pins ng RJ45. Kaya yan. Pagkatapos nun, yan, check na natin siya sa router namin. Dahil wala akong tools na pang check kung sabay-sabay ba ilaw. Check ko siya ngayon gamit router to PC. Yan, straight through cable. Ipa-plug lang natin. Plug natin yan sa LAN 1. Yan, pagka-plug natin dyan, ipo-plug din natin sa mismong computer natin or sa ating mismong desktop or laptop. Yan. Next naman natin is yung sa ating yan, medyo struggle lang sa pagpasok, sobrang tigas ng cable na nabili natin guys. Yan, napasok na. Isasaksak na rin natin yung yung ating tool sa yung LAN cable natin sa laptop natin. Yan. Pagkasaksak niyan guys, i-power on ko yan and i-test network ko yan kung gagana ba. Ayan, pinakita ko pa ulit. Ayan, connected siya guys. So yan,
Makikita naman natin dyan sa may unlock pa lang may Ethernet icon na. Tapos double check natin. Yan, connected. Tapos punta tayo ng Google. Yan, ayan, connected siya guys. Yan, Ethernet yan. Speed test natin siya guys. After natin siyang ma-speed test, malalaman natin kung gumagana na nga siya, kung mabilis ba din sa LAN, kung router to LAN, kung ano mas okay, kung wireless ba or wired, kung in terms of bilis. Yan, ito natin, no, umabot ng 400 kanina pero bumaba din. Kung papakita natin na ano pa rin yan, na Ethernet pa rin ang gamit natin dyan mga idol. Yan. Yun, sa upload naman sobrang bilis. Pinakita ko ulit na Ethernet tayo dyan. Yan, tuloy-tuloy lang yan hanggang sa matapos natin yung upload speed ng wifi natin. Yan, 200 Mbps nga mga idol. So yun, ganun lang gumawa ng crimping tool without crimping tool. Mag-crimp without crimping tool, ganun lang. Thank you.